December 2013, tinake over. Illegal, papuwersa at pandaraya na pinalusot ni Martin Romualdez ang kanilang aksyon na iposes at i-take over o agawin at kulimbatin itong property na ito na tinatawag na Cap Price Mansion. Lumapit po sa atin ang mga stakeholders sapagkat wala po silang makukuhang katarungan. At grabe po ang abuso sa poder, kapangyarihan at ang paggamit ng influensya niya, lalo na ngayon na si Marcos Jr. na ang presidente. Hindi lahat yan magagawa ni Martin Romualdez kung si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng bansa ay hindi po niya papayagan ang ganitong kalapastanganan at kaabusuhan na ginagawa nila Martin Romualdez at ng mga alipores nila. Ang nangyayari ngayon, si Marcos Jr. pa ang nag-uudyok upang gawin po ang ganitong mga hakbang na napakadelikado, na pinunduhan kunwari ng malalaking mga flood control projects, ay yun din po ang mga lugar na talagang nalulunod sa pagbaha ang ating mga kababayan. Very interesting po ito kung bakit pinapalabas ni Marcos na as if siya ang crusader para po ma-expose ang mga korupsyon na ito. Pero ang tanong ng taong bayan, paano nagpalabas ng pondo? Paano nagamit ang pondo at mga proyektong ito nang hindi nalalaman nila Marcos na yan pala ay mga bogus? Pike po ang mga ginamit na style pati sa pangungontrata. Nagbigay po ako ng paunang headline, na mayroon pong malaking property na umaabot sa mga 3,000 square meters, prime property na tinatawag na Cap Price Mansion. Ito po ay pagmamay-ari sa mga dokumento. Nabili ito ng College Assurance Plan sa Tacloban City Ice Plant. I think noong taong 1981, subalit sa mga maniobra nila Martin Romualdez, ngayon po inagaw ang property na ito. At ang itinuturo ayon sa mga dokumentong na ipadala kay Ka Eric, walang iba po na nagpapasimuno na agawin itong Cap Price Mansion. At hindi po siguro makakalimutan ng mga kababayan natin na ang College Assurance Plan ay dati po itong isang sa pinakamalaki na financial and insurance group na nakapokus sa educational plan. Subalit ito po ay halos nag-collapse, nag-bankrupt dahil sa mga maling investment design and investment decisions, kung saan po napunta sila sa real estate at malaki po ang pondo ng trust fund na iniatang sa kanila para sana sa tuition ng mga kabataan na dapat po ay pagdating ng kolehiyo, mayroon po silang sapat na pangbayad sa matrikula. At dahil doon lumago po ang programang ito ng College Assurance Plan. Subalit nag-invest sila sa mga real estate na hindi na po sakop ng kanilang mandato para doon po sa pagkakaroon ng karagdagang income sana. Yan din po ang mamaya pag-usapan natin, ang binabanggit ni Undersecretary dati ng Energy Department na si Yusik Ben Ranque, na ang pundo ng mga pensioners ng GSIS ay ininvest po ang mahigit 2 bilyon sa dalawang questionably na investment. Itong DigiPlus na gambling type na negosyo at itong Alternergy na parang isa itong investment on energy development pero walang transparency. Sa GSIS naman ito, mga mahigit 2 billion pesos po ng pundo ng mga manggagawang mga mamamayang Pilipino na mga state workers o mga manggagawa at kawani ng gobyerno. May ganyan pong pangyayari sa College Assurance Plan kung saan nagdulot po ito ng unnecessary and unprotected exposure sa market ng real estate at nang magkaroon po ng real estate collapse. Napakalaki po ng pondo ng CAP
na supposedly ay nakalaan para sa pagbayad ng tuition, matrikula ng mga kabataan na kinuhanan po ng assurance plan or college insurance education plan, subalit hindi po na-comply ng CAP dahil po ito ay nagkaroon ng malaking problema. Mayroon po silang property itong college assurance plan na mga 3,000 hectares. 3,000 square meters. Prime property ito po na lupa at may structure na tinatawag na Cap Price Mansion sa Tacloban City. Subalit, ayon sa mga dokumento na ipinadala kay Ka Eric, ito po ay inagaw at illegal na pinosisyonan ng grupo po nila Martin Romualdez. Kasabwat ang korte, lalo na po itong a certain Judge Serrano na nagretiro na bilang RTC judge sa Tacloban at ngayon, ayon sa ulat, ay nagsisilbing isa sa mga consultants ni Martin Romualdez. No? Ito po ang nagbigay ng illegal at questionable na order na pwedeng i-take over nila Martin Romualdez, bagamat under legal question pa ang ownership ng property na ito na tinatawag na Cap Price Mansion. At ginawa po nila Martin Romualdez ang pag-take over na ito noong kasagsagan ng pananalasa ng Typhoon Yolanda. Mahigit 10,000 po sa mga kababayan natin sa paligid ng Leyte, including sa Tacloban, ang mga namatay, binawian ng buhay, mga nasalanta ang mga bahay at mga ari-arian. Sa gitna ng pagdadalamhati at ng kagipitan at miserabling kalagayan ng Tacloban sa Leyte, nagkaroon po ng kapal ng mukha itong grupo nila Martin Romualdez na posisyonan i-take over itong under court litigation and under court case pa na property ng Cap na tinatawag na Cap Price Mansion, Cap Price Mansion at ito nga po ang nangyari. Dahil po nagkakagulo noon ang mga mamamayan at iba't ibang sektor sa paligid po ng Eastern Visayas at mga lalo na po sa mga immediate na tinamaan ng dilubyo ng matinding paghagupit ng bagyong Yolanda ay nakapagmaniobra po na hindi masyadong napansin sila Martin Romualdez. No? At ang ginamit na entity dito mga kababayan ay itong PCMC, Philippine Collective Media Corporation. Ito ay umbrella at conduit operation center ni Martin Romualdez para po kanyang kontrolin at kanyang pasukan ng kanyang impluensya at pangangapital ang iba't ibang media entities, no? Kagaya ng pagkontrol niya na ngayon sa Philippine Daily Inquirer at ganun din po sa Philippine Star, sa Tribune ba? At marami pang mga dyaryo, no? Including ang ABS-CBN, no? At pati mga tabloid, no? Halos ang PCMC na po ang nagko-control nito, no? Yung Philippine Collective Media Corporation ni Martin Romualdez. Ito rin po ang itinuturo na pumasok dyan sa property sa Tacloban in spite na may court litigation and active civil case procedure pa na nakasalang sa korte. At umabot nga po ito hanggang sa Korte Suprema. Hindi pa po ito na pagdidesisyonan, no? And kausap ko po ang source, no? Mula sa Tacloban at nakita ko na legitimate at valid ang issue na ito. So isa yan po sa kailangan nating maibulgar at panimula po nating binubuksan sa kamalayan ng taong bayan kung gaano kagahaman, kagarapal at kaabusado sa poder at kapangyarihan itong si Martin Romualdez. No? At makita nyo may court case pa, may pending pa ng mga usaping legal, tinake over na niya. At sa gitna pa ng kalunos-lunos na kalagayan ng ating mga kababayan sa Tacloban, no? Dahil nga sumalanta at humagupit po ang dilubyo ng bagyong Yolanda November 2013. At 2 linggo pa lamang po ang nakakalipas, December 2013, tinake over. Illegal, papuwersa at pandaraya na pinalusot ni Martin Romualdez ang kanilang aksyon na i-possess at i-take over o agawin
at kulimbatin itong property na ito na tinatawag na cap price mansion. Lumapit po sa atin ang mga stakeholders sapagkat wala po silang makukuhang katarungan. At grabe po ang abuso sa poder, kapangyarihan at ang paggamit ng influensya niya, lalo na ngayon na si Marcos Jr. na ang presidente. So isa ito sa mga nagpapakita ng katotohanan na hindi po mabuti ang ginagawa nito ni Martin Romualdez pagdating po sa pag-abuso sa poder at kapangyarihan. So you can check out itong controversial na issue sa Tacloban City, itong cap price mansion. CAP, College Assurance Plan, price PRICE, cap price mansion. Mga 3,000 square meters po na property, prime lot, dyan po sa Tacloban City. At uulitin po natin ang ginagamit dito ni Martin Romualdez na pangbulabog at pang-cover sa kanyang mga illegal na pangangamkam at mga pagposisyon sa mga questioned properties na ito ay ang kanyang media conduit group na PCMC, Philippine Collective Media Corporation. Ayan. Kagaya din po ng racket niya dito sa party list. Itong Tingog party list po, naging negosyo ito nila Martin Romualdez, no? Sapagkat kapag party list kaya, ang iyong constituency ay parang kapareho sa isang senador. Kaya ang pondo na makukuha mo dahil may nationwide constituency ka, ayun po ang tradisyonal na pagtrato sa iyo pag sa party list ka. Mas malaki po ang pondo na nakukuha niya. Halos kontrolado niya ang mga taong ito, including ang asawa niya, na pabalik-balik dyan sa party list na Tingog. So, hindi bababa mga kababayan sa siguro mga 50 billion to 100 billion pesos mga kababayan ang kayang paglaruan na pundo ni Martin Romualdez mula po sa Kabanang Bayan gamit itong kanyang distrito sa Tacloban at pati po ang kanyang party list na negosyo na Tingog ng mga magnanakaw party list, Tingog ng mga mandarambong. No, yan pong pangalan ng party list ni Martin Tambaloslos. So, yan po ay nagpapakita din na kung paano kagarapal na winawaldas ni Martin Romualdez ang Kabanang Bayan habang inaabuso nito ang kanyang impluensya at koneksyon para ang negosyo nilang party list ay makakapasok dyan sa Kongreso. Itong Tingog ng mga mandarambong party list o Tingog for short. So, nai-expose po natin ngayon ang modus operandi ni Martin Romualdez. Ito din po ang pasimuno ng mga pagkakaroon ng mga peke at bugos na flood control projects na napilitan ngayon na i-call out ni Bongbong Marcos Jr. na para bagang seryoso daw siya talaga ha. Itong 15 na mga kumpanya na mga kontratista na nangontrata ng malalaki na mga bultuhan ng proyekto sa flood control project. At isa po dyan na nabanggit kanina ay ang SunWest Corporation na pagmamayari po nila Saldico at ng kanyang pamilya. Notorious talaga itong SunWest Corporation na ito mga kababayan. At yan din po itong mga korporasyon na ito at mga conduit ng mga pandaraya sa flood control project, involved din po dyan si Martin Romualdez. Sapagkat sa kanyang posisyon bilang Speaker of the House, mga kababayan, malinaw po ang kanyang ginagawa. Ay nagkakaroon siya ng abuso sa poder at kapangyarihan at pati na po sa pag-abuso sa Kabanang Bayan. Ito po ang nagpapakita ng malinaw na pattern kung anong uri po ng pagkatao mayroon itong si Martin Romualdez. Ang lahat ng ito, hindi naman mangyayari ito. Ang kanyang mga pang-aabuso, ang pagkagarapal at pagkagahaman niya para gamitin ang kanyang poder at influensya, kagaya ng ginawa niya dyan sa Cap Price Mansion sa Tacloban City, mga kababayan, hindi lahat yan magagawa ni Martin Romualdez kung si Bongbong Marcos bilang Pangulo ng Bansa ay hindi po niya papayagan ang ganitong kalapastanganan at kaabusuhan na ginagawa nila Martin Romualdez at ng mga alipores nila.
ang nangyayari ngayon, si Marcos Jr. pa ang nag-uudyok upang gawin po ang ganitong mga hakbang na napakadelikado. Halimbawa, itong illegal na pagpoposisyon sa property dyan sa Tacloban City. Yan ay mga tatak po ng pangangamkam at pang-aagaw ng properties na very, very rampant sa panahon po ng tatay ni Bongbong Marcos Jr. during the time of Ferdinand Edralin Marcos. Yung pangangamkam sa lupain, pangangamkam sa mga properties at negosyo, ginawa po yan ng panahon ni Ferdinand Marcos Sr. At yan ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng maraming mga properties itong pamilya din nila Martin Romualdez sa pamamagitan ng kanyang tatay na si Kokoy Romualdez. Kaya nang maupo po ang bagong gobyerno noon ni Cory Aquino, sinikwister po o kinuha at binawi ng gobyerno ang maraming mga properties at mga illegal na mga kayamanan na hindi lahat na ilusot at naipatago ng mga grupong ito na ngayon ay nakikita natin similar group din po ang ginagamit nila Martin Romualdez upang magkaroon ng ganitong sabwatan at pati po ang flood control projects na malaki po ang lubha ng iskandalo ng korupsyon dito ay mukhang maabsuelto pa, no? Itong si Martin Romualdez dahil po maniobra siya na para bagang tinutulungan nila si Bongbong Marcos Jr. sa pag-iimbestiga na gagawin at pagkuha ng mga substantial data and information regarding po sa kung si Bongbong Marcos Jr. pa, hindi ka panipaniwala daw ito na mga resulta ng diskarte sa pagkubra at pagkupo ng pondo ng flood control projects, pero wasak at warat pa rin po ang mga tulay, wasak at warat pa rin po ang mga river na mga pagprotekta, mga dam, mga dike, at lahat ng ito ay walang pinatunguhan in spite na bilyones po hanggang trilyones na ang ginagastos ng gobyerno para dito sa flood control project. At yan ay involved pa rin po dyan si Marcos Jr. at si Martin Romualdez. Sapagkat hindi naman po lalabas ang mga pondong ito at hindi po magiging legally operational ang budget bill kung hindi po yan pipirmahan ni Ginoong Marcos para maging batas. Yan. At malinaw na maraming pananagutan at maraming mga hakbang na sablay itong si Martin Romualdez kung kaya napipilitan po siya ngayon na mag-tit for tat, no? At kasama si Marcos pagdating po sa propaganda. Sapagkat ito ang gusto nilang gawin na pasiklabin at ipagpapatuloy po ang agitation laban sa Vice President, no? At upang magamit nila na pagkakataon ito na muling mabuhay pa nila next year ang impeachment complaints sa panibagong antas na naman ng diskarte nila Martin Romualdez at mga aliporis niya sa pangungonsenti ni Bongbong Marcos Jr. Very interesting po ito ang forcible na pangangamkam, papuwersa, pandaraya na ginawa nila Martin Romualdez dyan sa Tacloban City involving the Cap Price Mansion property. Dyan sa area ng Tacloban City na dati po ay nasa pagmamay-ari na ito ng College Assurance Plan, subalit bigla na lang pong napunta ito kina Martin Romualdez at sa mga tauhan po niya. Alam na kung paano po ginagamit at inaabuso ang mga ahensya ng gobyerno upang mapagbigyan lamang itong kapritsyo nitong kagaya po nila Martin Romualdez na nakakalusot sila sa pandaraya sa negosyo at ganon din po sa politika na ginagawa nila. So, malinaw mga kababayan that indeed the expose of Marcos Jr. sa mga kunwari ay malalaking kontratista
mga big contractors, big time contractors, na nakakakuha ng malalaking mga proyekto sa flood control project, sabi ni Marcos Jr., paiimbestigahan daw niya ito. Natatawa tuloy ang taong bayan. Kasi there is no sense of sincerity na mararamdaman ng taong bayan na talagang gagawin ni Ginoong Marcos ang ganyan na pagpapaimbestiga, pero ang tanong hanggang saan ang kaya niyang abutin? Hanggang sino ang kaya niyang disiplinahin? Aba, nagpa-presscon pa siya kahapon, no? Mga kapatid, mga kababayan, at ipinakita niya na buhay pa daw ang kapasidad nila na habulin ang mga nangungurakot sa kaba ng bayan. Aba, siya naman po ang itinuturo talaga na pasimuno. Bakit namamayagpag po ang ganitong uri ng mga kalagayan sa ating lipunan, no? Kaya, itong 15 contractors na inexpose ni Ginoong Marcos po, isa dyan ay ang pagmamayari ng barkada ni Martin Romualdez dyan sa House of Representatives. Walang iba kundi si Saldico, yung SunWest na korporasyon nila, at marami po itong nakupo at na-corner na mga infrastructure projects. At bakit sila lang ang nakakakuha ng mahigit 20% daw ng mga proyekto at pondo na ito naggagaling at umiikot lamang dito sa mga grupong ito ng 15 na mga nangungontrata sa flood control project, mga kababayan. So, ngayon, ang tanong, anong gagawin ni Marcos? Seryoso ba siya na ipatupad ang totoong case build-up, ang pagsampa ng mga kaso, pag-prosecute at pagpapanagot dito sa grupo na kinokontrol at kinokompasan nila Martin Romualdez? Is the government of Marcos willing and ready to face them in court, no? Kung totoo po na kanyang bubuksan at ibubunyag sa taong bayan ano ang nangyari sa mga flood control projects na ito. Pero mag-ingat tayo, there is a caveat for that, no? Kasi alam natin na game plan ito upang ang taong bayan na gustong magkaroon po ng paniningil sa mga ganitong uri ng usapin ay ma-diffuse ang kanilang focus kapag nagkaroon ng ganitong gimmick si Marcos na kunwari ay pinapaimbestigahan niya ang mga maanomalya at malinaw na pagnanakaw sa iba't ibang mga proyektong flood control projects, no? At subalit, hindi niya ini-involve ang ombudsman dito at wala din pong malinaw na legal program to exact accountability laban po sa mga grupong involved sa kasindikatuhan na ito, no? So, abangan natin itong binabanggit ni Ginoong Marcos, mga kababayan, kung totoo ba na magaganap ang kanyang sinasabi na papanagutin daw itong mga kontratista na sakali pong dinaya nila ang mga nangyari po na pangungontrata hinggil sa mga flood control projects na ito. Aba, parang optics lang ito, no, para kay Marcos. Sapagkat alam natin po na alam din ni Ginoong Marcos na from the very start po, sino nagsisimula nito ng mga ganitong mga kalagayan sa pagkakaroon ng malaganap na korupsyon, malaganap na paggamit ng flood control project upang mapabilis po ang ganitong maniobra sa pagnanakaw ng mga pundong nakalaan para dito. Ayan. And then third, maliban po sa under question para sa taong bayan po kung may aabuting matino at maayos po itong gimmick nila Marcos at nila Romualdez na kunwari ay nagpapaimbestiga sila sa mga nawala at dinambong, dinurubo na mga flood control projects. Na alam naman po ng taong bayan na mismo sila Martin Romualdez at mga tauhan niyang mga kongresista ay kinatay-katay nila, pinapartida ang mga pundong ito. Walang pinagkaiba sa mga ngalabaw, no? Yung mga tinatawag sa Iloilo na four-leg division, na lumalakad ang kalabaw, nauuna po
yung, yung anino niya, hinihila ng gumagalaw na lubid o pangtali. Yun pala ay kinakatay na ang kalabaw. So, yan po ang tinatanong natin ngayon. Sa mga kababayan natin, paano ba ma-prosecute? Paano ba magawa ang case build-up po sa ganitong pang-aabuso at paglapastangan sa kabanang bayan na ngayon ay nagagamit na po ang ganitong oportunidad para pagtakpan, itago at ilihis po ang mga kaganapang ito kung hindi maayos ang pagsasagawa ng case build-up, mga kababayan. Ayan. Sana po ay magkatotoo na ma-prosecute at maipakulong po ang ilang mga kontratista na malalaki na nagkaroon po ng mga proyektong ito na hindi may paliwanag, no? Sana punta itong tag 150 million, tag 300 million, subalit ang mga lugar na pinunduhan kunwari ng malalaking mga flood control projects ay yun din po ang mga lugar na talagang nalulunod sa pagbaha ang ating mga kababayan. Very interesting po ito kung bakit pinapalabas ni Marcos na as if siya ang crusader para po ma-expose ang mga korupsyon na ito. Pero ang tanong ng taong bayan, paano nagpalabas ng pondo? Paano nagamit ang pondo at mga proyektong ito nang hindi nalalaman nila Marcos na yan pala ay mga bogus? Piki po ang mga ginamit na style pati sa pangungontrata. So, ayan. At ano po magiging epekto nito sa ating ombudsman sakali pong itulak ni Ginoong Marcos na direkta sa kanyang opisina daw ang mga report na ito. E di malulunod siya sa mga reklamo at mga paniningil ng taong bayan sa kanyang pananagutan dito sa malubhang paglaganap ng korupsyon, no, sa ating gobyerno at mismo sa ating paligid. Basa muna tayo. Mixed vlog, magandang gabi ka Eric. Oy, Ma'am Linda, yung cup ng mga anak namin walang nangyari. Tama po kayo, Ma'am Linda. Kasi na-bankrupt po yan dahil po sa overexposure, unprotected, and mismanaged investment sa real estate na market. You are correct, Ma'am Linda. Yan ngayon ang property na inaagaw, no? Caitlin Torino Mix Vlog. Inaagaw po at pinosisyonan na nila Martin Romualdez doon sa Tacloban City ang Cap Price Mansion na mga prime property, real property na umaabot ang sukat sa 3,000 square meters. Malaki-laki po ito, almost 1/3 1 hectare ang size ng lugar na ito at mga building. Renato Kaway-Kaway, ka-Eric, si Congressman Marcoleta, anak ni Senator Marcoleta at Congressman Libanan, nag-clash daw po sa Congress kanina tungkol sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hindi ko pa po nakita, narinig ko lang. No? At siyempre, malinaw po, mga kababayan, na ang Korte Suprema ay nagsalita na. Good morning ka, Eric, watching from Scarborough. Scarborough Shoal? Sino pa mga nandito? Narinig ko lang po yun, ano? Beethoven Cordero Crasco, good day from Canada. Ka Eric Jeff Celis, thank you brother Beethoven, ang ating masugid na tagapagtaguyod ng kabutihan ng sambayan ng Pilipino kahit po nasa Canada na si brother Beethoven. At maraming salamat sa iyong pagtulong, kayo ni Ma'am Ana at ng ating mga kababayan po dyan sa Canada, brother Beethoven. Hi Sir Eric, watching from Cyprus. Sabi ni Merly Galagate, prayer warrior, buti na lang hindi namin tinuloy ang kuha ng insurance ng anak ko sa CAP. Tama po kayo. Marami pong biniktima itong CAP, mga kababayan. Dahil nga po nagkaroon ng mismanagement sa kanilang investment, no? Inuna nila yung real estate na mga negosyo at hindi po nakabalik ang bilyones na pondo dahil nalugi po ito simula nang sumabog po ang tinatawag na real estate bubble ng buong mundo nung year 2008, 2009, 2000. Ayan, mga 3 taon, 7, 8, and
year 2007, 2008, 2009. Nalugmok po itong cap na ito at hindi na nakabangon. Ganito din po ngayon ang nangyayari sa gustong mapaimbestigahan dito sa revelation ni former Undersecretary Ben Ranke na mahigit 2 bilyon po na pondo. Take note, mahigit 2 bilyong pondo ng mga government workers pensioners ang pinaglalaruan ngayon ng pamunuan ng GSIS, kung saan po inilagak nila sa 2 questionable investment. Ang isa po ay involved sa sugal o sa gambling, itong DigiPlus na may mahigit 1 bilyon na investment diyan, ang GSIS without the board approval and walang transparent update and report. Ganon din po sa Alternergy na mga mahigit 1 bilyon din po ang naging exposure ng GSIS, no? Kung kaya pareho po ang kalagayan, walang authorization, no, to travel, no, o authorization na gamitin ang mga pundong ito from the board of GSIS. So, ito ngayon ay gustong paimbestigahan din po ng mga miyembro ng GSIS bakit mahigit 2 bilyon ng kanilang pondo ay na-invest ng walang pahintulot ng pamunuan ng GSIS sa mga negosyong very questionable po ang kalagayan. Kagaya po ng binabanggit ngayon na itong DigiPlus na na-involve pala ito sa iskandalo ng mga pagpapalaganap ng sugal. And then, ganun din po itong Alternergy na parang sister company yata ang 2 ito at mga mahigit 1 bilyon din po ang ginamit ng GSIS without board resolution or clear board deliberation. Aba, nagkaroon po ng pagkakataon na magamit ng GSIS ang mahigit 2 bilyon na pondo po. At ito ngayon ang hinahanap ng mga pensioners. Ano na ang nangyari dito sa mga investments na ito? Ayan. At maraming salamat kay Yusik Ben Ranke, no, sa patuloy na paninindigan at pagsisiwalat hinggil sa anomalya at kabulastugan na ang involved naman ngayon ay ang pinaghirapan na dugo at pawis at buhay ng ating mga kababayan at mga kawani ng pamahalaan, no, hinggil po sa paglulustay ngayon ng kaban ng bayan dahil sa problema. Sa ngayon, malinaw po ng GSIS ay walang transparency. Walang malinaw na corporate report or any quasi-corporate report sa gobyerno sapagkat ang GSIS po is the top pensioner and the top na ahensya ng gobyerno na doon po nakaimpok at binubuo ang mga pension benefits ng ating mga uniformed and security sector na mga grupo at mga iba pang ahensya na kailangan po ay magkaroon sila ng sapat na pondo sakali pong ipatupad na ang mga pagpepensyon. So ngayon, ito po ay pinipilit at parang walang alam si Marcos na nalugi na po ang GSIS ng mahigit kumulang 200 million pesos in the last 4 months dahil po dito sa maling investment design at ngayon ay mukhang mauulit na naman, mga kababayan, dito sa GSIS. Kaya, maganda po itong inisyatiba ni Yusik Ben Ranke na mapaimbestigahan po ito. Ang Veterans Fund, please i-picture din ka, Eric. Next time, isa pa yan. Mga kababayan, ang Philippine Veterans Bank, may ganito din pong mga kinakaharap na problema. At kanina, CAP, College Assurance Plan, tinake over ng illegal at pinoposisyonan ng grupo nila Martin Romualdez gamit po ang mga maniobra sa batas, mga kababayan. And then, itong panawagan ng mga miyembro at mga contributors na mga kawani ng empleyadong gobyerno at dito sa nangyayari ngayon sa GSIS na mukhang napalusutan po
ng bilyones na pondo ang mga retirees and pensioners na nanggaling po sa ating iba't ibang ahensya ng gobyerno at ngayon namumroblema at nanganganib na mabangkrap po ang social insurance program na ito ng GSIS para po sa ating mga kawaninang pamahalaan. Ayan. Lumalalim at lumalala, including itong flood control na gustong palusutin ni Marcos, kunwari nagtatapang-tapangan. Yun pala mga kababayan, ay talagang palugmok ang ating ekonomiya at kahit po itong mga ginagawa dati nila Romualdez po, na timing nila na may kaguluhan, din mag-take over sila sa mga properties na nasa Tacloban o paligid po ng Leyte, aba, ngayon may pumalag. Ngayon po ay inihabla ito at umaabot na yata ngayon sa Korte Suprema. So, tatlo po ang nakita natin dito na mangyayari mga kababayan. Lubusan na po talagang ipapabasura ng Korte Suprema ang ano pa mang mga natitirang question sa kaganapan ng makasaysayang paghukom nila na talagang tapusin na ang basura at illegal na constitutional violations na ginawa ng House of Representatives, kung kaya po naging bogus at unconstitutional ang articles of impeachment. Mukhang interesado yata dyan ang iba pang mga kongresista na busisiin nila ang sino ang mga involved daw sa pagtatanggol sa Vice President. So, ito ngayon ang binabantayan ng mga kababayan natin. No? Bakit sunod-sunod po ang mga nagaganap ngayon na maniobra to the point na hindi po may paliwanag ni Ginoong Bongbong Marcos Jr. Bakit pinayagan itong delikado na pwedeng magpadausdus significantly po sa kaban ng GSIS itong questionably na mahigit 2 bilyon na investment daw pero walang transparency, walang malinaw na board resolution authorizing po na pumasok sa ganito ka-risky na mga investment amounting to more than 2 billion. At ito nga, mayroon pa itong naunang ginawa ang GSIS na pinatigil din po ng Korte Suprema at pinapabalik sa kanila ang anumang mga nangyari na mga exposure na pundo upang maproteksyonan po ang State Pension Fund. So marami tayong expose na palalamanan natin ito. Headline presentation lang po tayo muna para sa pagbabalik po ni Ka Eric bukas ng umaga na alas 9:15. Ngayon po kasi gabi pa sa Pilipinas. So pag-uusapan po natin ang mga nilalaman ng expose na ito at ano po ang panawagan para sa pagkakaisa at sama-samang pagkilos ng ating mga kababayan.